Game na guys. What's up mga kapwa ko content creators? Meron tayong bagong build na PC. Purpose nito is mid-range na video editing and 3D modeling. Simulan na natin! Yun yung mga parts ng PC natin, no? Siyempre, yung purpose nito is for video editing and 3D modeling. Kasama na rin yung 3D rendering. So, siyempre, pag magbibuild ka ng PC, kailangan mong i-research kung ano yung mga system requirements ng mga software na gagamitin mo. So, yung mga software na gagamitin natin ay ito. Yan, SketchUp, AutoCAD, Photoshop, Premiere Pro, at Illustrator. Ngayon, yung system requirements na yan ay mga recommended requirements. Ibig sabihin, mas magagamit mo ng maayos yung PC mo kapag ganyan yung specs ng computer mo. At ito yung specs ng PC natin. So ayan, mapapansin nyo, meron pang room for improvement, especially sa graphics card and sa RAM. So ito, explain na natin yung mga parts na pinili natin kung bakit yun yung napili natin. Unahin natin yung processor. Pinili natin mag Ryzen 5 35 kaysa sa Intel 10 4F. Mas mabilis to ng bahagya dun sa Intel niya na counterpart. At syempre, yung Ryzen 5 35 yung pinili natin kasi meron na siyang 6 cores and 6 threads. Pagdating naman sa motherboard, dapat yung initial plan is at least B450M. Pero nag-decide ako na yung B550M na lang para ready na siya sa mga Ryzen 5, sa 5000 series na CPU ng Ryzen. Tsaka itong motherboard na to, yung Gigabyte B550M, siya yung pinaka-mura sa lineup ng 550 motherboard so far. Aside from that, meron na kasi itong Wi-Fi. Pagdating sa graphics card, ayun, sa time na to, medyo nagkakaubusan ng graphics card. Yung 1650 Gaming Pro ng palit na graphics card natin ngayon, kapantay nito sa AMD yung RX 570 ata na 4GB din. Yun nga lang, mas mahal tong palit 1650 Gaming Pro. Pero wala kasing choice, ito lang yung available sa Dynaquest. By the way, sa Dynaquest lahat to na-score, yung lahat ng parts. Free assemble na din pag sa kanila nyo kinuha. Lahat ng parts. Pag sa kanila nyo kinuha lahat ng parts. Sa RAM naman kasi, kaya tayo nag-dual channel kasi yung mga AMD na processors, mas mabilis sila kapag naka-dual channel. Pagdating naman dun sa storage natin, ang initial plan ko dito, nung una, 240GB na SSD. Tapos mag-add ako ng at least 2TB na hard drive. Kaso kasi naisip ko baka kapusin yung 240GB na SSD. So, halos same price lang naman yung combo nung SSD and HHD. So, nagsettle ako sa 1TB na diretso na storage. Yung iba kasi talagang naglalagay sila ng SSD sa mga PC nila para mabilis mag-boot. And then na-realize ko lang din na okay lang naman siguro na 1TB yung SSD natin. Doon na rin lahat ng software para mabilis na rin mag-boot. And at the same time, may external drive naman, no? So,
Doon ko na muna isa-store yung mga files pag medyo napupuno na dito. And then yun nga, another upgrade path sa future din na mag-add ng, ayun, ng storage, mga at least 2 terabytes pa. Kasi pag gumagawa ka kasi ng content ng mga, ayan, mga 3D models, mga videos, may mga raw files pa yan na medyo malalaki. So, required talaga na medyo malaki yung storage. Pero kung wala pa namang budget, yun pa din. Basta lagi natandaan, may SSD dapat yung mga PC nyo para mas mabilis. Pagdating naman dun sa power supply, no, madalas nyong marinig na huwag kang bibili ng cheapy na power supply para hindi masira yung buong unit mo. So dati yung mga medyo kilalang brand yung bibili nyo, medyo mas mataas lang syempre ng price kaysa dun sa mga, alam mo yun, sa mga PSU na parang time bomb na baka pag kinabit nyo, hindi mo alam kung kailan siya mahisira, di ba? Madadama yung ibang components. Sa PSU natin, kung mapapansin nyo, naka 600 watts. Sa combo natin na yun, 1650 Gaming Pro na graphics card and processor, hindi mo na kailangan mag 600, dapat at least 500 watts lang. Ngayon, bakit tayo nag 600 watts? Para in case na mag-upgrade tayo ng graphics card, bala ko dito 2060 Super, if ever lang magkaroon ulit ng stock tapos hindi na ganun kataas yung mga graphics card, isa yun sa bala kong i-upgrade. So, ang required naman na power supply ng 2060 Super is at least 600 watts. So yun, kung mag-upgrade ka para hindi ka na bumili ng bagong power supply, i-diretso mo na ng kung ano yung required wattage nung graphics card na bibilin mo in the future. Ngayon, pagdating dun sa air cooler natin ng CPU, gumamit tayo ng Cooler Master Hyper 212 LED, tama ba? Yung nakikita nyo yung malaking blockage dyan sa gitna ng motherboard. May purpose din yan, no, syempre. Kung mapapansin nyo, meron kasing free cooler na yung Ryzen 5. Ngayon, kailangan nyo rin kasi consider kung saan yung ipupwesto yung computer nyo. In my case kasi, hindi naka-aircon yung lugar. So, medyo may kainitan din minsan. So, kailangan mo ng mas malakas na air cooler para hindi masyadong mag-init yung processor mo. Ano ba mangyayari pag palaging masyadong nag-iinit yung processor? Yung lifespan ng processor nyo kasi iigse. So, ayun, mas madali siyang masira kapag palaging mainit yung temperature ng CPU. So, yan, hindi lang siya sa itsura, sa aesthetics. May function talaga yan, kaya siya ganyan kalaki. Dual fan kasi siya, meron din sa isang side. Pagdating dun sa case naman natin, ito own preference na rin to, pero nakita ko kasi may kasama ng fans ng RGB yung case na to. So yun, kung medyo nagbabudget kayo, piliin nyo siguro sa case, maliban sa itsura, syempre yung unang tinitingnan dyan yung itsura, kung trip nyo ba yung itsura ng case, no? Tingnan nyo rin kung merong free fans na naka-install dun sa case, para mabawas-bawasan yung gastos nyo sa mga parts, di ba? And ayun, so kung mapapansin nyo yung upgrade path ng rig na to, RAM, GPU, and then syempre, pwede na rin natin i-upgrade siguro yung processor in the future, kasi yun nga yung dahilan ko bakit tayo nag B550 motherboard, para kung sakali mag 5000 series tayo na Ryzen, pwede natin isalpak dyan. Compatible pa rin. In terms of rendering, para bigyan kayo ng idea kung gaano to kabilis, yung dati kong ginagamit na pang render is a laptop na may 2 cores and 4 threads. i5 7th gen siya na laptop. Tapos yung base clock speed niya is at around 2.8 GHz lang. Tapos yung RAM nun is 12 GB of RAM ata, kung di ako nagkakamali. Tinry ko mag-render doon ng 10-minute video ko, nung mga past videos ko. And then nag-render din ako sa PC na to. Same file, yung effect, yung green screen effect, yung sound effect, yung mga graphics na pinaglalagay ko, same file sila. Usually yung laptop, natatapos siya mag-render ng 10-minute video at around 7 to 8 hours. So, mangyayari nun kasi usually yung workflow ko, bago ko matulog, kailangan tapos na yung edit. And then, habang nagre-render siya sa gabi, pagising ko ng umaga, usually hindi pa siya tapos. So, ayun, yung range nung rendering nun is 7 to 8 hours pa. While dito sa bagong rig natin, same file, in-export ko lang, nilagay ko lang dito yung file mismo, same file. Tapos nung ni-render ko at around 20 to 22 minutes lang. Imagine yung matitipid mo sa kuryente nun kapag hindi mo sinaksak ng magdamag yung computer, di ba? Yung pwedeng magkape ka lang tapos na agad yung render. Ganun kalaki yung difference nila. Question, kaya ba nitong mag-render ng 4K? Kaya, pero hindi ganun kabilis. Kasi nga, ang purpose naman nitong
Kaya nga siya tinawag na mid-range na video editing. Maganda na to sa 1080p na Full HD na resolution. Kasi yung ginagawa ko naman, yun nga, sabi ko sa inyo kanina, magbibuild kayo kasi dapat kung saan nyo gagamitin, doon nyo dapat i-base. Ako kasi gumagawa ko ng videos, ayan, for vlog na usually naman yung mga tao, no, kung makapansin nyo, sa mga cellphones lang sila nanonood or kung di man na cellphones, sa mga laptop lang nila na hindi naman naka 4K. So sayang lang kung gagawa tayo ng high-end na video editing, ang kailangan lang naman nating output is 1080p Full HD, di ba? So pasok na pasok to sa requirements na kung para saan ba yung purpose niya talaga. So payo ko diyan sa mga students or nagbabalak na pumunta sa next level ng passion nyo, no, ng kung ano man yan, kung 3D modeling, kung video editing. Para sa akin, advisable na, ayun, mag-upgrade kayo ng bagong rig siguro kung talagang mabagal na yung PC or yung laptop nyo. Kasi worth it naman, kasi matagal mo siya magagamit. Feeling ko nga, pag na-upgrade yung ibang parts nito, feeling ko endgame na rin yun kasi hindi naman ganun kalaki yung budget natin for this rig. At syempre, salamat kay Mrs. Sponsor pala to, no? Advance anniversary gift daw. Thank you. Pinapanood ito, feeling ko, kaya sabi ko sa dulo ng video na to, babanggitin ko siya. So ayun na nga, tapos natin ang video na to at sana nakatulong din sa inyo tong video na to. At hanggang sa muli, kita kits.